Are you also planning to visit China soon? Here's the full step-by-step guide on how you apply for a Chinese tourist visa here in the Philippines. So, ang una-una nyo kailangan gawin is i-visit nyo yung Chinese Visa Application Center na specifically for the Philippines. Sa bagong process kasi nila, kailangan nyo muna i-upload lahat dun sa website, then kailangan muna nilang i-approve bago nyo dalhin dun sa Visa Application Center sa Makati or sa Cebu. Ganito nga itsura ng website. Create lang kayo ng account dito sa upper right corner, and then papa-upload nila lahat ng requirements na kailangan. So, ano-ano nga ba yung mga requirements na hiningi sa amin? So, sa first part, ipapa-fill out nila guys yung mga personal information ninyo, kung anong type of visa yung kukunin ninyo. Ipapa-fill out din yung work experiences nyo, pati yung information ng travel, like kung ilang araw ba kayo doon, anong airline yung sasakyan ninyo, and kung ano yung hotel na pagsestayan ninyo. Tapos, dito rin ipapa-upload yung mga requirements. So, first one is the passport. In-upload na nga namin dito lahat from the bio page, pati yung mga visas na meron kami, and pati yung mga stamps na nandun sa passport namin. So, kahit di nyo na siguro ilagay yung blank pages, basta make sure nyo na may at least 2 blank pages kayo. So, ang next naman na requirement na pina-upload is the proof of legal stay or resident status in the Philippines. So, ang pinasa lang namin dito is barangay certificate. Pero actually, itong document na to, binalik rin sa amin dun sa agency. Next part naman is itong other declarations or statements. Dito naman nilagay namin yung cover letter explaining kung anong work namin, kung bakit namin gusto mag-visit ng China, etc. etc. Para lang din siyang cover letter sa Japan and Korea. So, kung naka-experience na kayo nun, very similar lang din naman doon yung pinasa namin. The next requirement naman is ito na yung mga requirements for first-time applicants. So, dito nyo i-upload yung mga bank certificates ninyo, resibo ng bank certificates nyo, birth certificate, pati yung mga statement of accounts ng mga banks namin. Tapos, dito nyo rin i-upload yung ITR nyo and certificate of employment. Kung wala man kayo ng isa doon, gawan nyo lang din siya ng explanation letter kung bakit wala kayong ITR. So, for example, ako, registered ako sa BIR as a content creator, pero wala pa akong ITR kasi kaka-register ko lang this year. So, in-explain ko lang siya dun sa letter. Make sure nyo lang din na pirmado na yun kasi nagkaroon kami ng instance na nag-email sila saying na i-modify daw namin tong requirement na yun and pirmahan daw. Same day na na-re-upload namin yung document, pwede na daw ipasa sa agency the next day. So, kung married kayo, marriage certificate, nilagay na rin namin dun. And then next naman na pina-upload is travel itinerary and reservation of round-trip airline ticket and hotel. So, unlike sa ibang visa guys, dito nire-require nila na meron ka ng hotel booking and plane ticket. Dito na rin nila pina-upload yung itinerary namin sa China. So, ang ginawa ko lang, very similar lang siya dun sa Japan visa namin. Bulleted type lang, hindi naman kailangan na sobrang specific. Basta ilagay nyo lang dun yung mga activities na gagawin ninyo, mga places na i-visit ninyo, ganon. And of course, pati yung date, dapat same siya dun sa entry and exit nyo sa China. So, pag napasa nyo na lahat ng requirements, hintayin na lang kayo ng email nila kung pwede nyo na ipasa dun sa application center. So, ganito yung lalabas na status sa website, nakalagay, online review completed. I-print nyo rin pala tong visa application certificate na naka-attach dun sa email nila. After nun, pumunta na kami dun sa Chinese Visa Application Center which is located sa Sikatuna Building sa Makati. Insert ko na lang din yung pin dito. Dinala namin lahat ng mga requirements from the application form na kailangan nyo rin pala i-print. So, ganito yung itsura ng application form. So, ma-generate na rin yan dun sa website once na na-complete nyo nang i-fill out lahat ng mga information na hinihingi nila. Pumunta kami doon, the next working day na available kami. And pagpunta namin doon, nabigyan kami ng number around 11:20 AM. Tapos natapos kami sa lahat, 2 PM na. So parang 3 hours din kami nandun guys. And Monday din pala kami pumunta. So baka isang factor din yun. Nagtanong din pala kami kung pwede bang ibang tao yung magpasa. And sabi nila, yes. Kahit no appearance nyo, pwede. Basta nakasign kayo dun sa application form. Gusto nyo nga pumila para magpasa ng requirements, bibigyan naman kayo ng another number para naman sa payment. So dun pala guys is cash basis lang. And kung first timer kayo, single entry visa lang din ipapa-apply sa inyo and that costs us 5,796 for 2. Isang tao is 2,898 pesos. For the regular processing lang yun guys. So, kasi meron din silang express pero I think di nyo naman na kailangan kasi ang expected collection date nun is 3 days after nyong magpunta doon. Kung Monday kayo pumunta, pwede nyo na agad makuha yung passport nyo ng Thursday. So, 3 working days after nyong magpasa. Since di kami available ng Thursday, Friday na kami pumunta and dapat dala nyo yung pick-up form ninyo kasi pag wala to guys, ewan ko ano mangyayari. So, ingatan nyo to guys. Pumunta kami doon 11:07 and natawag yung number namin para mag-pick up ng 11:36. Nasa 30 minutes naman yung waiting time nun. So, gano'n nga ba katagal yung naging process from the submission namin online and sa pag-pick up namin ng passport. Ito yung naging timeline namin para alam nyo kung kailan nyo kailangan mag-process. Ang nire-require nila guys is at least 30 days before your travel date. So, yun yung kailangan nyo i-take in consideration. Hindi kayo pwedeng sobrang early mag-apply. So, online
submission date namin is October 25. Tapos, na-complete yung online review ng November 1. Ang galing nga kasi kahit weekend, tapos holiday pa nun guys, na-complete yung online review namin. So, nagsubmit kami sa Chinese Visa Application Center ng November 3, tapos ready na for collection yung passport namin ng November 6. So, in total, inabot ng 9 working days yung process ng visa namin. Tapos, kung kasama naman yung weekends, nasa 12 days naman. So, mayroon din pala akong mga travel discount codes na pwede nyong gamitin. So, sa Agoda, Summer Agoda for 8% off, and then sa Klook naman, Summer Dry, Klook for 5% off. Kung mayroon nga kayong mga questions, comment nyo lang yun dyan sa baba. Save this video and follow me for more travel tips like this.